Magandang hapon sa lahat ng mga manunood sa atin. Magandang hapon, Shabbat Shalom. Mayong hapon sa tanan o Happy Sabbath. Sa lahat ng ating mga kapatiran na nanonood o makapanood, sa lahat po ng mga makadaan sa ating live, sa ating Facebook. Magandang hapon at inanyayahan po namin kayo na samahan kami sa aming pagbabahagi at mapakinggan po ninyo ang aming pagpapaunawa tungkol po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colosas. So ang nakaraan sa Sabat, ang napag-aralan po natin ay ang chapter 2, kung saan inaano po natin roon ang tamang pagkaunawa sa kung ano ang Diyos. At gayon pa man, ang itong sulat ni Apostol Pablo sa Colosas mula chapter 1 hanggang chapter 4 ay isang sulat po ito, karugtong po ito. Kaya ang gagawin po natin ay tutuloy natin ngayon ang chapter 3. So sa lahat ng ating manunood, muli namin ipapaalala na ang paglalahad na ito ay hindi batay sa kung ano yung nakasulat lamang, kundi sa pamamagitan ng nakasulat ay ang ating babaybayin upang ating matingnan, ating makita ang buong sitwasyon, estado ng pag-unawa ng mga mananampalataya na naging panauhin dito sa istorya o sa sulat ni Apostol Pablo. Magandang hapon ulit at umpisahan po natin mula verse 1 hanggang verse 4 sa chapter 3. Ating pong hihimayin. Basahin po ni Brother Bong sa Bisaya version at sa inyo po dyan mga Tagalog o anumang version na inyong nagugustuhan ay sundan nyo po mula verse 1 hanggang verse 4 sa kung anong gusto ninyong version na Biblia meron kayo. Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 4. Hinunua kung kamo gibangon man uban kang Kristo, padayon na pagpangita ang mga butang sa itaas. Diin si Kristo naglingkod sa tuong kamot sa Elohim. Ipadayon pagpunting ang inyong mga kaisipan sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. Kay kamo namatay o ang inyong kinabuhi natago uban kang Kristo nga nahiusa sa Elohim. Sa dihang si Kristo nga atong kinabuhi ipadayag nan kamo ipadayag usab uban kaniya sa himaya. Amen. Amen. So yung karugtong na payo ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, ang kanyang sinasabi, kanyang mungkahi sa mga mananampalataya ay itoon ang pananaw doon sa mga bagay na makalangit, huwag sa mga bagay na makalupa. So, hindi po ito literal na mayroong mga bagay na makalangit. Kung ano po yung nakakabit na purpose sa pagkamit mo ng mga bagay na kung ano meron ka, doon po na lalagyan ng label ang mga bagay na yan ba ay makalangit at yan po ay makalupa. Amin po ba? Kasi pag sinabi mong ang bagay na yan ay makalangit at ang bagay na ito ay makalupa, ano ba ang mga palatandaan? So, mayroon bang talagang ang isang bagay, Brother Bong, para ito ay makalangit ito makalupa ito. So, kung meron man na nagtatangi ng mga bagay na ganun, nangyari po yun dahil sa purpose, sa intensyon na ikinabit ng tao na nagtangi sa isang bagay na gayon. Amin po ba? Tulad na lang ng mga bagay na ginamit sa tabernakulo, sa Miskan, na itinayo ni Moses sa panahon ng mga Israelita. Ang mga bagay na mga bagay na naroon ay tinawag bagay na mga makalangit, banal na bagay. Hindi po dahil ang mga bagay na iyon ay mayroong espesyal na mga material or ano pa. Kundi dahil po sa yung pinaka-intensyon, yung nag-ugat na
plano o pakay na nabuo sa isipan habang gagawin o ginaplano ba yung bagay na ginawa. So, ang bagay na makalangit, hindi mo masasabing yan makalangit na bagay yung pagsamba. Mga panggamit pagsamba. Kasi pag sinabing gitara, ang gitara sa simbahan, mga bagay makalangit. Yung gitara, kung ating titingnan, nagmumula sa isang factory. O mayroong mga factory specific na yung parehas ang nabilhan nino, yung gitara ginamit sa concert, sa sabihin na natin sa makamundong mga kalayawan, doon din nagmumula, no? Di ba? Nagets naman siguro. Galing din sa isang pagawaan. Ganon din ang binili para sa simbahan at doon pagdating sa simbahan, itinilaga or itinatangi ang bagay na yun ay bagay makalangit. So, hindi ang bagay literally o diretso na tinawag na makalangit, kundi yung nagtangi doon na pangunawa na kung anong meron sa tao kung kaya itinangi ang bagay na yun. So, pag sinabing bagay na makalangit, hindi po ito literal na mayroong bagay na hanapin, ito bagay ito, makalangit ito. Hindi. Kundi ang linya na ating sundan, ano ito? Yung purpose. Pag sinabing makalangit, napag-aralan na po natin, Brother Bong, ang langit ay hindi po lugar na nasa likod ng alapap. Ang langit ay satisfaction na pakiramdam sa isang tao. At naroon nga si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos na nasa langit, which is hindi po ito naroon sa itaas, kundi ito ay nasa sa atin. Ang Kristo ay pangunawa na guidance sa tao na ipapadala ng Diyos. Ang Diyos ay ang sistema na naging tahanan natin. At kung ang tao ay total submit sa pagkamatuwid, na nag-submit sa sarili niya bilang servant of righteousness, alipin ng pagkamatuwid, mga kapatid, mangyari na ang sistema ay nandoon ang Kristo sa kanan niya bilang priority na iyong makikita habang umaandar ang iyong isipan bilang patnubay ng tao sa journey niya sa buhay. So yan po ang pagkakaunawa ng Tura Community tungkol sa ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos, sa trono, sa kanan ng Diyos Ama sa langit. So ang langit ay higher level na pangunawa ng tao kung saan andun po yung satisfaction. At mamaya, bandang dulo po, i-explain po natin ang mga ito tungkol sa namatay na kayo at kayo ay nasa langit, kayo ay kasama na ni Kristo. So, nawa naging malinaw sa atin ang langit, ang Kristo, ang mga bagay na makalangit at ang bagay na makalupa. Siyempre, pag sinabing bagay na makalupa, tumutukoy po ito sa makasarili. Kumbaga, ang bagay na ito akin lamang. Akin lamang. Mas mabuti pang malata ni kaysa ihatag ko ni. Na mga Bisaya, na inanan kabatasan, timaan na sa kahakod. Bali nagmalata, bali nagmaunsa na diha, basta di ko na ihatag kay naanay sentimental value. Amen ba? Amen. So ano ba ang nangyari? So pag sinabing bagay na makalupa, ang nakakapaligaya o yung kaligayahan na nadarama ng tao during sa time na na-acquire niya ang bagay na yon, yun ang kanyang ipinipreserve, tinitreasure niya yon. At naging dahilan yon na hindi niya mailitgo yung bagay na yon kahit hindi na gaano o hindi na niya ginamit talaga, kanya pa rin kinikip kahit hindi na talaga wala na pakinabang sa kanya. Kasi may pipiliin niya na yun ay malata o mabulok sa piling niya baga kaysa kanyang ipamigay na mapapakinabangan pa na iba. Yan ay ugaling may pagkamaramot. So dahil po yan sa ugali na may pananaw sa mga makalupa na bagay. So, kung sa kuan pa, tikom kay ba? Anak pirmi ba?
Ana pirmi, Diana, mas maog sa og may SGM pa, Supreme Grandmaster sayo yan, ingon siya, dili maayo nga magbatasan ka nga boxer. Maayo ang boxer, pero ang batasan nga boxer, dili kuno maayo kay pirmi kuno kumkum. Okay kuno ang kartista kay open pirmi ang kamot. So, open kay sige o hatag, hatag. Ngano man, dili sa ingon ganing hatag ka nga wa kay imo. Kung tanaw nimo nga dili na paano ka ba? Nanay kapin na sa imo kapin. Kanang ino na to. Nanay kung kuan ba na kana bang napahimuslan na nimo? Ana, bang napakinabangan mo na. At mayroon na namang pagpapalat na o mayroon na namang nasa sayo ay matuto kang magbahagi. Kung kaya may kasabihan ang Misaya, yung si Yeshua o Jesus Christ, sa kanyang kapanahunan nung ina-activate niya ang consciousness ng mga mananampalataya, ng mga disciples, sabi niya, ang nagnanais na magkaroon ay mawawalan. Sa Bisaya, pag kinsa kantong nagdinuha nga makabaton, siya kawan-an hinuon. Kanina, panultihon ni itong kasabihan ni Jesus Christ na sino man ang nagnanais na magkaroon ay mawawalan ay sasagawa po ng gaya ng nasabi ko kanina na pagtingin sa mga bagay na makalupa. Dili gyud siya kamao nga mo pa lapad siya una-una aron mas mahimong mapuslanon ang butang na iyang napahimuslan mapuslan sa uban. Kay kung unsa ang kalipay nga imong nabati samtang imong nabatunan ang maong butang, mas labaw ang kalipay sa imo unya nga ihatag ang maong butang sa nanginahanglan. Amen po ba? Amen. So Tagalugo na to ni kay naay magyaw. So kung gaano ka kasaya nung na-acquire mo yung bagay na pinahahalagahan mo o pinapahalagahan ng tao kung gaano siya kasaya, sigurado po ako na sa panahon na iyong ibahagi sa nangangailangan ay mas mataas na antas na kaligayahan ang iyong mararamdaman kaysa noong nakamtan mo ang bagay na iyon. Yan po ang assurance. Amen. So, tuloy natin mula verse 5 hanggang verse 11. Versikulo 5 ngadto sa 11. Busa, pati ang inyong mga sangkap sa lawas nga anaa sa yuta may labot sa pakighilawas, kahugawan, sexual nga gana, makadaot nga tinguha, og hakog nga pangibog nga maoy idolatria. Tungod sa maong mga butang ang kapungot sa Elohim moabot. Nianang mga butanga mismo kamo usab. Naglakaw kani sa dihang kamo nagkinabuhi pa diha niana. Apan karon isalikway gayud kining tanan. Gikan kaninyo kapungot, kasuko, pagkadautan, pagpasipalahong sinultihan, og malaw-ayong pulong gikan sa inyong baba. Ayaw pagbinakakay sa usag-usag. Hukasa ang daang pagkatao uban ang mga buhat niini ug isulob ang bakong pagkatao nga pinaagi sa tukmang kahibalo gibag-o sumala sa larawan sa usa nga naglalang niini diin walay Grigo ni Hudyo. Pagkatinuli ni pagkat dili tinuli langyaw sityanhon ulipon taong gawas nun hinunua si Kristo mo'y tanang butang o anaa sa tanan. Amen. Amen. So malinaw na ang dulo na talata nagsabi si Kristo ay andyan sa lahat. So yung Kristo na nandun sa langit na inakala na nasa ang langit ay nasa likod ng alapaap, sinabi na naman ni Pablo dito, nasa lahat, nasa ating lahat. So, yun ay
nagpapatibay sa ating pangunawa na ibinahagi na yung Kristo nga ay pangunawa ito, essence ng pagkamatuwid, ng iyong pag-submit sa pagkamatuwid na maging alipin ka ng pagkamatuwid, ay ang Kristo ay maging kumbaga sabihin natin espiritu ng pagkamatuwid na gabay sa tao na nag-submit doon sa pagkamatuwid. So ang kukunin natin punto, Brother Bong, Kuya Bong, itong sinabi na ang idolatria ay yung makalaman, lahat ng hindi magandang pag-uugali ay ang idolatria. Sa ibang version po, ang tinatawag na idolatria dito ay ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. So pag sinabing pagsamba ng Diyos-Diyusan, kapag Diyos-Diyusan ang nabanggit, ang pangunawa na nakakabit dito, ribulto. So, nais nating bigyang diin ito sa ating mga tagapakinig, no? Na nagkaroon ng misunderstand ang ang talata tungkol sa huwag kayong sumamba sa Diyos-Diyusan. Pagka sinabing Diyos-Diyusan, hindi po ito tumutukoy sa ribulto. Ito'y tumutukoy ayon sa paliwanag ni Apostol Pablo na silang nakakaunawa noon sa aral ni Kristo o aral ni Yeshua o Yahawashai sa kanyang kapanahunan na ang idolatria, ang pangunawa ng mga Misayanic, isa dito si Apostol Pablo, ay ang mga pag-uugali pala ito na hindi matuwid. Klaro. So pag sinabing sumamba ka sa idolatria, sumamba ka sa Diyos-Diyusan, hindi ito tumutukoy sa iyong pagyukod sa ribulto o sa ribulto na inilagay sa iyong altar. Kundi ang tinutukoy dito yung pagsunod sa ugali na hindi makatarungan at hindi ng resulta ng hustisya. So sabihin na natin, wala kang ribulto, pero masungit naman yung pag-ugali mo. Mayroon namang tao dyan, dibuto, mayroon siyang ribulto, pero matiwasay naman yung kanyang pamilya, edukadong tao. Sabihin na natin, maganda yung kanilang pamilya, maganda yung kanilang relasyon sa kanilang pamilya. So, yan ang naging katanungan ko noon na may mga hindi sumamba sa Diyos-Diyusan. Dati, ganyan po yung pangunawa natin, Brother Bong, na yung Diyos-Diyusan, ribulto. Pero bakit itong mga taong ito, napakadibuto, may mga ribulto, bakit ang tiwasay ng pamilya nila, ang gaganda ng ugali nila? So, hanggang sa dumating sa punto na na-analyze natin na mali pala yung pangunawa natin noon. So, ang pangunawa ngayon na aming ibabahagi, ang Diyos-Diyusan ay hindi po ribulto na kung saan mababasa natin sa Biblia. Kung kaya't ginamit ang ribulto, sa pangunawa ko kaya ginamit ang ribulto na naging bilang tinawag na Diyos-Diyusan dahil ang ribulto ay hindi makakagawa o wala siyang magagawa. Gaya ng ugali na hindi tama, hindi po siya nakakagawa ng nakakabuti sa atin. Bagkus nakakasira pa sa atin. So, yan po ang nangyayari. Kung kaya, ribulto ang ginamit na salitang ginamit dyan bilang paglalarawan sa mga pag-uugaling hindi tama. Di makakita, di makadungog, di makasimhot. Hindi yan. Hindi naman, kumbaga, sa termino pamutan academic, hindi na kailangan ipaliwanag kasi alam mo naman talaga, hindi yan nakakapagsalita. Maliban na lang kung yung lagyan ng battery, di ba? So, talagang ang tinutukoy na Diyos-Diyusan, ayon ni Apostol Pablo, yun talaga mga pag-uugali na hindi kaayaya. So, nawa maging pagbukas ito ng kaisipan ng mga taong allergy sa ribulto. Kasi Brother Bong, ano ba pagkakaiba sa ribulto ni Rizal at sa ribulto ng mga santo? Same.
Di ba? Kung babasagin mo yung rebulto ng mga Katoliko, dahil yun yung pagkakaunawa mo sa first commandment na huwag kang magsamba sa Diyos-Diyusan dahil ang Diyos-Diyusan para sa iyo ay rebulto. Ba't di mo isamang pulbusin yung rebulto ni Rizal? Para mausan na lang. Diba? Para mausan na lang. So, ang Kristo na tinutukoy dito na pag ito ay magiging nakaupo na dahil ang isang tao ay nag-submit doon sa pagkamatuwid bilang servant of righteousness, ang Kristo ang magiging aalis sa mga sabihin na natin, kada pag nakaulang, ano ba tawag diyan sa Tagalog? Harang. Nakaharang sa Hudyo, Gentiles, mayaman, mahirap. Kung may Kristo ka, Christ awareness ba? Pangunawa, kahit mayaman ka, hindi mo i-discriminate yung mahirap. At kahit mahirap ka, hindi mo sabihin na natin pagbibintangan ang mayang ani dato ni tawhana kay kurak ni. Yung dato ni tawhana kay tikasan ni. Inaanak mo sa mga pobre. Usahay yun ang drama nga istorya ko sa Pilipinas, mingon din ng mga pobre na dato ng mga tawhana kay tikasan man. Di siguro, oy, dili tanan. Di ba? Sama sa nga dunay na nga pobre tungod sa ilang katapulan, pero dili punta ng pobre tapulan. Amen ba? Amen. Atong patason kay mingon ra ba na sila, mingon din ng mga pobre. May lang mo kay mga dato man mo. So, mabuti kayo kung may yayaman man. Tapos yung isipan umandar. Kasi, ano kayo, gahaman kayo sa pera. Kumbaga, pag sinabing gahaman, andun na yung panlalamang sa kapwa, sa negosyo. Maliit lang yung punan, malaki yung pinta. So, ganun po yung ano. Pero hindi naman lahat ng negosyante ganun. Hindi lahat ng mga yayaman ganun. But, baliktad din, hindi lahat ng mahihirap ay, kumbaga, pag sinabi kasing mahirap, pangunawa ng tao, yung walang kotse, yung bahay, may kubo lamang, at naniniman sa, sabihin na natin, low-tech lang talaga. Pero, hindi lahat ng ganun ang estado sa buhay ay mahirap. Dahil may mga ganyan na estado sa buhay, pero mayayaman mentally. Dahil andun po yung satisfaction nila. Amen po ba? Amen. So, kung may Christ consciousness ka, makikita mo ang estado ng tao. Kung mayaman siya, mahirap siya. Kumbaga, hindi mo maitatangi yung sarili mo na mayayaman kasi ako, mahirap kasi ako. Hindi ako pwedeng mag-join sa kanila dahil mayaman ako, mahirap sila. Hindi ako mag-join sa kanila dahil mahirap ako, mayaman sila. Amin po ba? Amen. Pag nandun yung Christ consciousness, andun yung unity. O kung pobre ka, kung mayaman ka, yung trato mo sa mahihirap, patas. Ikaw namang mahirap, na ang iyong amo ay mayayaman, yung amo mo, yung trato mo doon, yung duty mo bilang mahirap, patas. Dahil nag-serve ka sa iyong amo, una, hindi mo ginawa yon dahil para sa iyong amo, kundi ginawa mo yun para sa sarili mo. At ang resulta, na-i-apply mo doon sa iyong amo, dahil ikaw ay trabahante ng iyong amo. Amen. Okay, so yun po mga kapatid. Nawa malinaw ito at sa verse 12 hanggang verse 14. Versikulo 12 ngadto sa 14. Busa ingon nga mga pinili sa Elohim balaan o hinigugma
isulod ninyo ang malumong mga pagmahal sa pagkamabination, kalulot, pagpaubos sa hunahuna, kalumo, ug hataas nga pailo, magpadayon sa pag-antos sa usa-usa, ug kinabubuton nga magpasaylo sa usa-usa. Kung ang usa adunay reklamo batok sa lain, ingon nga si Yahweh kinabubuton nga nagpasaylo kaninyo, buhata usab ninyo ang ingon. Apan gawas pa niining tanang butanga, isulod ninyo ang gugma, kay kini mao'y usa ka hingpit nga bukos sa panaghiusa. Amen. Okay, so magagawa yung nabasa ni Brother Bong na isuot yung mga pag-uugali. Bago niya nasabi yun, may nabasa kanina na hubarin ninyo ang dating pagkatao at isuot ang bagong pagkatao. Ngayon, yung naibahagi natin pangunawa na tungkol sa tao, ang tao ay espiritu, gaya ng Diyos na naglalang sa tao. Pag sinabi ng tao, ito'y espiritu. At sa ating pagbabahagi, pinaliwanag po natin, Brother Bong, no, na ang tao is mga kaparaanan na mga nakikita natin sa ating unawa. Nagsisilbing choices yung mga tao sa ating conscious mind. Ngayon, para maging malinaw mga kapatid at magiging konkreto ba, yung pangunawa na binahagi namin na ang tao ay espiritu na naging pamamaraan na available po sa ating conscious mind ay gaya din sa pangunawa na meron si Apostol Pablo na ibinahagi niya sa Colosas. Tingnan nyo, sabi niya, hubarin ninyo ang dating pagkatao. Literal ba yun? Paano ba hubarin yung dating pagkatao? Kulbuto ni mo na yung panit. Diba rin mo? Kung saan paghulbad ning, kung saan may mga ikasultian ning, ano bang yung masasabi tungkol sa hubarin yung dating pagkatao? Ano bang yung ma-share dito pag sinabing hubarin mo yung pagkatao mo at isuot ang bagong pagkatao? Kasi ang paliwanag natin, yung tao, espiritu nga, ayon sa nailahad na natin, na ito'y mga choices na available sa ating conscious mind na magiging mapagpipilian natin at pagka pinili natin na magiging daan o tatahakin natin bilang pamamaraan, ito'y magiging yung karakter na iyon na available sa ating conscious mind, magiging mukha ng katawang ito. Ano ang iyong masasabi pag sinabing hubarin yung dating pagkatao at isuot yung bagong pagkatao? Sa unang paghimo? Para sa ako, kining imuhang gisulod karon nga pag kinabuhi, no, kining kinaiya nga dunay maduha-duhaon sa imuhang kaugalingon. So kinahanglan nga katong maduha-duhaon sa imuhang pagkatao nga wala kang gyud kaklaro sa imuhang unsa ka, kinahanglan tong imo tong tangtangon to nimo ba, kana bang wad-on to nimo. Ang usa diha nga mga termino kanang wad-on o hubuon o pukason, kanang tangtangon dinhi sa imuhang hulagway karon og imo karong hatagan og bili kadtong maayo nga mga
kaugalingong mga kanibang pamatasan nga maayo. So katong mga dautan nga mga hunahuna o katong mga kay naaman yun nato no normal na sa kinatibukan sa tao nga duna na. Pero tungod kay naana nimo ang Kristo, so diha imong hatagan o gibugaton ang Kristo nga mosulod din nimo. So hawas kung dili mayo o niya na diri isulog ang kadtong maayo nga mga kinaiyaw. Okay, salamat. So, ang gagawin ko na lang, Tagalogin ko yung sinabi ng Bebo. So, pag sinabing hubarin yung pagkatao, alisin yung dating pamamaraan o pag-uugali. Kasi ang tao, yun yung ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. At ang Diyos ay sa ating pagbabahagi ay pagkamatuwid na ugali. So, pagka sinabing tao, ugali ito na ginamit mo. So, yun yung tao. At kung ano yung ugali mo, ano yung ginamit mong ugali, yun yung magiging invisible na larawan mo. Totoo po ba? Amen. Okay. Kanang mo sa katao, kung di ka kailas kinaya, di mo ka kailas tinuod ng hulagway niya. Amen po ba? Amen. Pagka isang tao, hindi mo nakikilala ang kanyang ugali, hindi mo nakikita ang tunay na larawan niya. So, ang tunay na larawan ng tao ay hindi ang pisikal na estado, kundi ang ugali na kung ano ang meron siya. At yun yung tao. Yun ang tao. Amen po ba? Amen. So, hindi po tayo taliwas sa pangunawa na meron si Apostol Pablo na kanyang ibinahagi sa mga mananampalataya noon. So, yung tao talaga ay pamamaraan na nasa bawat conscious mind sa atin. Kumbaga, bawat tao, bawat pamamaraan, nakaimbak yan sa ating isipan. At gaano kung ano yung quality ng ating desire, mayroon po siyang katumbas na level yung ating desire na magiging ignition to activate sa mga data or sabihin na natin mga pag-uugali na nakastack dito sa atin. So kung ano yung quality ng ating desire, yun ang magiging fuel para ma-activate ang mga pag-uugali. So, tips, mga kapatid, na ating nakikita at ginawa rin ito ng dakilang tao sa kasaysayan ng Biblia, which is King David. Sabi niya, purify my heart, O Lord. Nga naman, kay kuputli, kung maunay mong prayer daily, kung yun ang panalangin mo araw-araw na purify my heart, kung gagawin mo yan, kung tao, yan ang gagawin, ang pakiusap niya, ang mind setting niya is magkaroon siya ng pure heart, pure heart, pure heart. Every time na mapuntahan niya yung level, magsaka or magtataas yung antas ng level ng kanyang purity. At every level ng kanyang purity sa kanyang heart o sa heart ng tao ay mayroong katumbas na ugali na gabay ng tao para lalo siya aasinso outside and inside. Amen po ba? Amen. So yan po ang aral na hubarin ninyo ang dating pagkatao, isuot ng mga pag-uugaling nasabi. Yan, mga pag-uugaling yan, tao yan na may iba't ibang level dyan sa diwa ng tao. Conscious mind, diwa, siguro, Tagalog. Mangyayari yan sa mga mananampalataya. Ganito na po kasimple ang concept ng pananampalatayang ibinahagi ng ancient Messianic. Hindi po maniwala ka sa pangalan na tunay na pangalan, tamang pagkabigkas, tamang seremonyas, tamang program,
how to celebrate Pisak, how to celebrate appointed times, para matuwa sa iyo ang Diyos. Hindi. Nakatuon ang mga aral sa ugali. Nakatuon sa inner ng tao. Amen po ba? Amen. So nawa ang pagbabahaging ito ay maging maging pagtapik sa inyong mga isipan at sa inyong mga analisasyon para isagawa ang pag-unawa tungkol sa aming ibinahagi. Amen po ba? Amen. Ang pag-ibig ang nagbubuklod sa lahat. Pagka sinabing pag-ibig, malawak, malapat po ang salitang pag-ibig. Pero ang tangi kong maiksi lang na pagpapaliwanag tungkol sa pag-ibig, ang pag-ibig ay hustisya at katarungan. Ang pag-ibig ay hindi po nagsasakripisyo. Kasi ang sabi dito sa bersyon na binasa ni Brother Bong, mag-antos kamo sa inyong usag-usa. Mag-antos ba? Pag inantosay kamo sa usag-usa, sa Bisayang version, kung Tagalogin natin, tiisin ninyo ang isa't isa. Hala! Anong tiisun man? Inana din ang mga lagad sa Ginoo, agwanta ho ng imong kauban, agwanta lang na naanim niyo siya. Amen. So gusto kong i-share kung bakit ganito yung talata o ganito yung word na tiisin nyo ang isa't isa. Ito'y tumutukoy sa self-discipline na kung titingnan natin, tiisin ninyo ang isa't isa, minsan kasi, at madalas talaga ang minsan, Brother Bong, nakakapikon yung kapwa-tao natin. Amen. Nakakapikon talaga lang. At talagang hindi nalalayo. Nasa bahay kasama natin, no? Kapikon minsan. At madalas talaga ang minsan. So, pag sinabing tiisin ng isa't isa, gusto kong ibahagi ang pangunawa tungkol dito. Self-discipline ito, mga kapatid. Hindi ito tumutukoy sa disiplina na i-implement mo outside. Kung mangyari na may implement na discipline sa labas, una po sa loob. Kasi ganito po yung negative na mangyayari kung wrong yung inyong application doon sa word na discipline. Kung ang application, unang application ng word na discipline is outside sa iyong sarili, ang result po nun is disappointment. Makaka-disappoint sa iyo. Kasi pag sinabing discipline outside, ang gusto mong mangyari ay gagawin ng tao yung gusto mo. Amen po ba? Amen. Pagka discipline outside, yung alam mo, gusto mong gawin ng tao na kasama mo. Yun yung discipline outside. Pero pag discipline inside, kung yung gusto mong gawin niya, gawin mo muna. At kung hindi niya gagawin, disiplinahin mong sarili mo. Kasi pag hindi niya gagawin at nagalit ka, mapapahama ka. Dahil ayon sa pag-aaral sa siyensya, kung isang tao ay napikon o nagalit, yung kanyang liver ay mayroong i-release na sabihin na natin hormones or sabihin na natin chemicals na parang magiging lason ng iyong buong nervous system, ng iyong buong katawan. So, kung ganito yung alam natin, ba't mo pipiliing magalit? So, kahit alam natin ito, kung wrong yung ating application sa sinabing discipline, mangyayari talaga ito sa atin. Gusto mong gawin niya ang gusto mo. Ngunit hindi naman niya gagawin. At ang katotohanan, sa journey ng buhay, individual tayo. Pwede mong ibahagi, pero hindi mo siya pwedeng mapipili. May time na ginagawa nga niya yung gusto mo, pero
hindi naman niya isinasa puso. Amen po ba? Amen. So, ang discipline inside, na sinabing tiisin ang isa't isa, gawin man niya o hindi, unless basta ginawa mong ipaalam sa kanya na ito yung tama, boundary na yon. Stop na. Pag sinabi mo na ito, pag di niya ginawa, stop na. Discipline inside, stop na. Kapag nagpapatuloy pa, irritable na. Amen po ba? Pikon ka at nasisira yung mood mo. Observe your sarili. Observe yung sarili natin. Ganun po yung nangyari. So ang nangyayari, ang mali ng iba, sarili mo ang yung pinarusahan. Kasi pag nagalit ka, pagka hindi niya ginawa, pikon ka, nagalit ka. Pag nagalit ka, hindi, out of nowhere ka na, hindi mo alam ba, na nilalason mo na pala, sa time na yun, ang sarili mo. So, discipline inside. Discipline. Self-discipline. Ito yung tunay na discipline. Self-discipline. Pag, alam mo, saan yung, ano mo ba? Saan yung muhon mo? Saan yung, ano ba? Boundary mo na, dito, nasabi ko na. Nasabi ko na, with, kanang wholeheartedly ba, kumbaga, nasabi mo na ng buong puso na ang intention mo ay matulungan siya, pero hindi niya ginagawa, cut mo na. Discipline mo yung sarili mo na huwag hayaang manihuin ka ng iyong emosyon na ma-irritable ka. Kasi unang nasisira relasyon mo doon sa tao. Pangalawa, unang nasisira ikaw, sarili mo, at pangalawa yung relasyon mo sa tao. Amin po ba? Amen. So, nawa, ano ito sa atin? Napaka-busy at napaka-importante ito. Kaya may sinabing tiisin ang isa't isa. Yun po ang ibig sabihin ng tiisin ang isa't isa. Dahil ang tinuturuan dito, hindi lang yung isa. Dahil ang possible brother mo, ganito yan eh. Pag sinabing tiisin isa't isa, may time na gusto mong gawin niya ang gusto mo. Ganon din kung may gusto kang gawin na ipagawa ang nagawin niya, siya rin may gusto siyang gawin na gawin mo. Nako niyo po? So tiisin ang isa't isa. Self-discipline po ito. Amin po ba? Amen. At magsisimula po ito sa partner. Partner sa buhay, extend sa pamilya, sa asawa. Sa anak, sa kasama sa bahay, extend to your neighborhood, and extend to your barangay, then to your city, and to the whole world. Amen po ba? Amen. Yan naman siguro yung gratitude. So, ano ito? Parang basic radyo ni siya. Grade 1 ni siya. Pero daghan king nakahuman o grade 1, hindi niabot sa grade 2, pero wala pa nakapasara sa grade 1. Wala. Tama. Grade 1 na ni siya. So, nawa, larawan ito na kung iyong makikita ngayon habang ipinaliwanag ito, hubarin yung dating pagkatao, isuot ang bagong pagkatao. At desisyon natin ito. Nasa sa atin ang access para mamili ng mga damit na kaaya-aya sa atin. Nindot na wardrobe. Ha? Nindot na wardrobe. Dahil daghan, kaya ingon pa sa Misaya, in my Father's house, there are many mansions. So, ko pala hindi ko ng mansion, balay kaysa mansion. So, panayong tamang ison, sa versikulo 15, paingon sa 17. Versikulo 15 ngadto sa 17. Dugang pa, pahariya ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing. Kay kamo sa pagkatinuod, gitawag alang niini diha sa usa ka lawas. Og magpasalamaton kamo. Papuhiang nga madagayaon diha kaninyo
ang pulong ni Kristo sa tanang kaalam. Magpadayon sa pagtudlo o sa pagpahimangno sa usag-usa uban ang mga salmo, mga pagdaig sa Elohim, espiritual nga mga awit, uban ang pagkamadanihon nga mga awit diha sa inyong mga kasing-kasing kang Yahweh. Amen. Amen. So kung yung ating mapapansin, ang sabi nga, pahariin yung kapayapaan sa ating mga puso. So, pag wala kang disiplin, wadyo kay kalinaw. Hindi talaga maging hari yung kapayapaan. Mahari kung ka, lagot ikas na, kutan, takawin na ikay ko ba? Hindi kay doktor na Amen ba? Amen. Sus, kalamiya, kay doktor ni tawad na. Kalagot di kayo. Pero, karon, simple rin. Kung kahibaw ka nga teaching, member ka, sabi mo member ka ng Messianic group, kapag hindi mo ginawa o hindi mo nagawa ang self-discipline, tulad ng nasabi ko kanina, hindi ko naniniwala na si Kristo ay naghari sa iyong puso. Amen. So, gawin ito, gawin natin, at makikita natin yung resulta. Progresibo ito. Hindi maghari ang pastor sa iyong sarili. Di si pastor. Hindi ang pastor yung maghahari, kundi yung Kristo. Yung Kristo, yung po yung karunungan na ipinadala ng Diyos ayon sa quality ng iyong desire na pinuput up mo bilang nag-submit ka sa pagkamatuwid. Amen? Amen. So, isang katawan. Ang katawan na tinutukoy dito yung advocacy. Yung advokasya ng isang grupo na kung saan mayroong specific function ang bawat member. Spiritually, mayroon siyang function. At yung isang katawan na ito, sa ibang part naman, mayroong mga grupo na mayroon din silang advocacy, yun ay isang katawan din na kung ating pagsasama-samahin, ang destination o ang goal, ang aim ay para sa ikabubuti. Hindi kinahanglan magbanggaan. Tama, kami may maayo, kami may sakto. Di man ta kinahanglan maglalis na amo may sakto mo ay mahimong hagdanan pa yung langit. Kay kitantanan doon ay langit. Amen ba? Amen. Hindi na kailangan magkikipagkumpetensya tayo. Yung grupo ninyo, hindi tama ang itinuturo. Kasi sa pagtatanim, sa mga magsasaka, iba-iba po yung maturity ng kanilang time ng maturity ng kanilang itinanim. Pero parehas po may pananim. So, nawa, di na magkumpetensya kayo. Kung ang goal mo ay itaguyod ang iyong grupo na maging mamuhay effective bilang effective na tatay, effective na nanay, effective na anak, effective na citizen, effective na mulupyo kung sa Bisaya pa, diya sa iyang barangay. Kung kanayin mong goal, hindi kinahanglan magikumpetensya. Kaya kung maneglect yung lahat, ang pagiging effective as effective father, effective nanay, effective anak, effective citizen, maneglect mo yan dahil sa pagsisikap mo na makaakyat sa langit, mali ang pinasok mong grupo. Sa impyerno siya pagluwan. Mali. Pag na-neglect mo yung pagiging effective na tatay, kasi may mga tao, ginamit kasi yung sinabi ni Kristo, ni Jesus Christ, Brother Bong, kung hindi mo kayang iwanan ang iyong ina para sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Kung hindi mo kayang iwanan ang iyong asawa para sa paglilingkod mo sa akin, hindi po pangunawa na ikinabit, hindi ka karapat-dapat sa akin. So, pagka nangyari ito at naobserbahan ko ito, real talaga, kung pa, true to life story ba? Ay gibiyaan yun ang asawa. Hindi man sila parehong pagto. Iniwan niya ang kanyang asawa, na babae, pamilya niya, dahil hindi sila pareho sa pananampalataya. So nawala yung effective na goal bilang effective na tatay kung ikaw ay sumampalataya sa Diyos.
So, kapag hindi mo na balanse, yung tinahak mo pananampalataya, grupo ngayon, doon ko masasabi na sinabi sa iyo ng iyong grupo na reliyon na malaya ka na nung kinulong ka. Kinuha ka bilang, ano ba tawag doon sa ihas? Wild ba no? Tama no? Kinuha ka na wild na hayop, wild na ibon, at dinala sa kulungan at sinabing, malaya ka na at nasa pangangalaga kita. Ganon po yung nangyari. May patong sa Couples for Christ pa, Brad, kay Ligon pa o kuwan, pamilya. Ganon yung nangyari. Tinanggal sa hawla. Tapos ipinasok doon sa Mas malaking hawla. mas malaking mas concrete, mas kanang likon king kon. Tapos sinabihan, malaya ka na. The truth will set you free. Sa So, balik ang ito lang pala tandaan mga kapatid ha. Pagka nasa tamang advocacy yung grupo mo, ang itinuturo yan, effective na tatay ka, effective na nanay ka, effective na anak, effective na citizen ka. Pag nawala yan, malis ka na dyan. dapat umalis na talaga. Malis na. Umalis na. Kasi yung ibang mga nagtuturo, pag maliit yung tides o love offering mo, mawayboy man. dapat alis. Malis ka, ipapahiya talaga ka. Ipapahiya talaga. May isang nakita sa Facebook, si Brother J yung nag-share, no? Kita ko yung pastor na tuturo, sabi niya, dito kayo sa simbahan, tights kayo ng tights, hindi naman kayo nagbibigay ng love offering. Tights kayo ng tights, hindi naman kayo nagbibigay ng love offering. Ayan, Christmas one. Caroling? Atin na mga picture kay sabi nilang Muslim yan, bawal sa kanila. So, tuloy lang tayo mga kapatid. Background music natin yan. So, salamat sa Elohim at nag-matured yung ating pangunawa at naintindihan natin ba't may talata na sinabing tiisin ninyo ang isa't isa. Tiisin yung isa't isa, hindi mo masabot nga agwantaho na ni mong kauban ni nanay ang batasan niya, ginagwantahan mo. Disiplina sa kaugalingon mo ibuti pasabot. Kay mauni pinakalisod, hindi lahat ng tao ay nakakagawa nito. Sinabi ng Sirach, ang salitang Sirach kasi, kung titingnan mo yun sa first cover niya, sa aklat ng Sirach, ang karunungan ni Yeshua, wisdom of Yeshua. So, Ecclesiasticus, wisdom of Yeshua, isang pari na nagangalan ni Yeshua. Kung saan, sinabi niya, ang disiplina ay hindi lahat ng tao nakakagawa nito. Bakit? Hindi na alaman ang method kung paano gagawin. Tuloy natin mula verse 18 to 20. So, ano ba yung 17? Okay. 17. Versikulo 17. O bisan unsa nga inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus, nga magpasalamat sa Elohim nga mahan pinaagi kaniya. Amen. So yung importante talaga yung 17. Kahit anong gawin, magpasalamat, ano po yung gagawin sa buhay ay gawin sa pangalan ni Jesus. Ayon sa version na binasa, pangalang Jesus. Gayon ko man, nabasa yung pangalan at naging ang resulta kapag nanalangin, pag narinig natin yung prayer ng mga pastor o sino bang mga religious teachers, pag nanalangin in Jesus name I pray, sa dulo po, Amen. Kasi ayon po sa verse na ito, gawin ang lahat, magpasalamat sa ngalan ng Kristo, sa ngalan ni Jesus Christ. So, kung ating mapapansin, ang dulo ng
prayer ng lahat ng Christians, sabi sa dulo, in Jesus name I pray, Amen. Ngayon, dumating yung pag-aaral, messianic na pag-aaral, inalam, pangalan, hindi pala Jesus. So yun, dito na pumasok yung istorya. Yahawashai pala. So yun, nung nalaman na Yahawashai, ang Jesus na dating minahal niyang pangalan, itong lunan niyan, Babylonian yan. Ano yan? Babylonian yan. Ano yan? Zeus. Hail Zeus. Ibig sabihin, purihin si Zeus. Hindi yung God of Israel ang pinupuri mo kung ina-address mo sa Jesus name. So, ang nangyari, sa atin to, nangyari sa atin kasi, pinalitan yung address. In Yahweh's name, I pray, Amen. Di magyapon effective. Magyapon epekto. Ang sama yun na eh. So, sa uban po, sa Hebrew, registered sa Israel, di man yun Yahweh kay lain man sa na-invento po. Naapoy Yahshua, naapoy Yehoshua, pero ang legal registered yun dito sa government of Israel, Yeshua. So, Yeshua gidi ay ang tinuod ng ngalan. So, in Yeshua's name, Hebrew pa yung dulo ng prayer, Bishem, Yeshua HaMashiach, Amen. So, yun, gawa na. Dahil kung ating mababasa sa Acts 4:12, walang ibang pangalan na nagdadala ng kaligtasan silong sa langit at sa lupa sa pangalan ni Jesus lamang. Verse din na binasa natin ngayon, lahat ng gagawin ay gawin sa pangalan ni Jesus. Pangalan po ang sinabi. At ang pangalan na tinutukoy dito, hindi yung personal na pangalan. Kundi, hindi yung pangalan na narehistro baga sa civil registrar. Na kagaya sa atin sa NSO ngayon na kung ano yung pangalan natin, Romy Celeste. Hindi yung pangalan na yun. Kundi, kung ano yung kanyang nagiging accomplishment. Tulad ni Yeshua, ang accomplishment niya, yung kanyang aral. So, gawin sa pangalan niya, gawin sa kung ano yung ipinangaral niya. Kung ano yung ipinangaral niya, kung ano yung pagkatao, ano yung Diyos, ano yung pa. Kasi ang unawaan natin, ano ang ginawa ni Jesus Christ na siya nasa mundo, tinuruan niya ang tao na magiging tuluyang makakonekta sa Diyos. Kasi naputol ang tao, naputol ang connection ng tao sa Diyos dahil ang tao ay naging suwail sa pagtataglay niya ng mga ugaling Diyos-Diyosan. So, ang ginawa ni Jesus Christ, ikinonect niya uli ang tao sa paraang itinuro niya ang tamang paggamit ng unawa. So, nung naituro ang tamang paggamit ng unawa, yun yung pangalan niya. Kung paano itinuro niya ang tamang paggamit ng unawa, yun yung kanyang pangalan. Kasi yung pangalan dito, hindi yung nakaregister sa civil registrar, kundi yung kanyang ginawa. Reputation to. So, reputation ito na gawin sa pangalan niya. Gawin sa kung paano itinuro niya, kung paano gamitin ang unawa. Amen. Amen. So, gamitin ang unawa. Paano gamitin ang unawa? Subukan mo. Huwag mong gamitin ang iyong unawa. Gamitin mo ngalan ni Jesus. Gawin ko to. Huwag handok-handok sa ngalan ni Jesus. Asa epektibo? Mag-analyze. Asa ng epektibo? Maka-analyze ka. Gamitin mo yung sentido común mo. Gamitin mo yung common sense mo. Bago mo gawin ang isang bagay. Kaysa, dahil alam mo yung pangalan ni Yeshua, dahil nalaman mo ano bang pangalan ng tinitreasure mo ngayon sa pangalan ng Masya, ay Yeshua, Yahawashya, Yahshua, Yahushua. Gawin ko ito in Yeshua's name without analysis. Mas madaling kang mamatay. Amin po ba? Kaysa gamitin mo yung analysis mo. Ito ko lang ang pangalan. Ito ko ang pangalan ni Jesus. Tingnan niyo po yung dalawang anak ni Esquiva. Ang ginamit ni Pablo na nagpapalayas ng mga demon possess ay narinig nila, ano na nagpapalayas demonyo ha? Narinig Yeshua?
Sayang kayo, di ay, madali na palang gawin. Nung nakakita sila ng demon possessed sa kanilang lugar, nasa Acts po ito, nasa Book of Acts po ito. Hanapin niyo po, nasa Book of Acts, kayo po mga diskumpiyado. Ginawa nila, pinuntahan nila yung demon possessed, Brother Bong. At posisyon sila. Pinatong nila kung paano nakita nila ginawa ni Pablo ang pagpapalayas ng demonyo doon sa tao na ginamit ang pangalan ng Misaya o pangalan ni Yeshua o ano mang pangalan na ano? Ganon din yung ginawa nila. Nung ginawa ito ng mga anak ni Sceva, dumilat ang mata ng pusis. Kang Jesus kaila ko. Kang Yeshua kaila ko. Kang Pablo kaila ko. Kamo, kisaman mo. Ayon sa salaysay. Sabi, pumayo ang nadimong poses. Gikarate, gisumba, gipaak, gikamras. Ang mga anak ni Sceva. Nagdagan nga nagkagisi-gisi ang sinina. Kay ning gamit sa pangalan ni Jesus nga wala na sabti ang reputasyon. Amen. So ang message, kailangan nating malaman kung ano yung reputation na nakakabit po doon nung sinabi, gawin ninyo sa pangalan ni Jesus. At alamin mo ano ang ginawa niya sa panahon ng siya'y nangangaral. At kung ating ianalisa, talagang ang ginawa ni Jesus Christ is tinuruan niya ang tao paano gamitin ang tama ang kanyang unawa nang tuluyan siyang makakonekta sa Diyos. Amen. Kaya ang sabi niya, hanapin niyo ang kaharian ng Diyos at ang kayong pagkamatuwid at ang lahat ng bagay ay dadagdag. So, gawin ito, mangyayari ito kung magamit ng tama ang unawa. Lahat ng tao nagkaroon ng unawa. Hindi lang parehas ang pagkagamit. Ano ba? Tingnan mo yung mga mayayaman, mga successful na tao, ilang oras ba ang meron sila? 24. Sila may atay, mayroon ka rin. Lahat ng organ na nagpapaandar sa kanila, meron ka rin. Bakit hindi parehas? Dahil hindi parehas ang paggamit ng unawa na mayroon ka at mayroon siya. Kumbaga, nakaka-traktor, kung ganahan magkakamagdaro, sige lang. May magbuot ni mo. Amen. Amen. Dako na yung istorya na ba? Kining insik o Pilipino. Pero, parehas na may utok. Amen. Ang Pilipino na utok. Ang insik na utok. Pero paagi sa negosyo, kuyaw ang insik. Kaya ang insik, una ang sakripisyo. Ang Pilipino, unahon man ang benepisyo. Diba? Ang insect, magsakripisyo una na. Lugaw-lugaw lang sa. Lugaw-lugaw ta. Pagkasinso, lugaw gihapon, pero o kaya. Okay. Na may itlog. Na may sunod. Amen. Pero ang Pilipino, mananggiti, tuba ang gibaligya, pagkahalin, mag-red horse, red horse. O diyan, balyo sa red horse, perting mahala, ang tuba, perting baratuha, diha, nagka, diferensya. Kasi yung value ng red horse, 1 liter, 120. Ang tuba, 1 gallon, 100 pesos. Yun din black diferensya nun. Wala. Insect, sakripisyo gina. Sigado ba ito? Oo. Nya mamaligya ang insect sa ilahang tindahan. Magsinina ra na kanang kamisa chino. Kakuan mo ng kamisa chino, kanang kamisita ba? Kunya mag-short. Pero ang Pilipino, kining manindahan isda, kwera lang. Mas lapas pa ning wait kaysa isda. Hasang sa isda. Kay pula pa kaayo ang wait kaysa hasan. Bitaw no? Nya mahal kayo ng panalito na na. Very technical. Oh. Ano po siya, parang patawa, pero
reality, technical po siya. Kung saan, biblical. Sinabi din ni Jesus Christ, magpakahirap kayo para makamit ang langit. Langit is a satisfaction. At ang pagpapakahirap is self-discipline. Tama. Which is, ayon sa ikinuwento ni Brother Bong, Chinese, sacrifice first. Then, ang Pilipino, benepisyo first before sa, kaya resulta ng sacrifice. Yun yung pagkakaiba. Pagka benepisyo yung kinuha mo, at kasunod po ng sakripisyo. Pero pag sakripisyo ang ginawa mo, nakakalimutan mo yung antas ng sakripisyo nung nakakabenepisyo ka na. Amen po ba? During na pag-aaral, nung estudyante ka, grabe yung paghirap na nadaanan mo. Pero nung nakamit mo yung pangarap mo at nasa tukatog ka na ng yung pangarap, nakakalimutan mo yung hirap na nararanasan mo. Parang napaka-exit lang ng paghihirap na naranasan mo nung nakabenepisyo ka na. Pero, kung benepisyo ang inuna mo, ang haba-haba ng benepisyo na ginawa mo, pero kung nasa sakripisyo ka na, napakataas ng sakripisyo. Isang oras, isang araw, isang buwan, equivalent na ng... Kung iyo pa ito sa mga napreso ba? Ang usa ka adlaw ko na dito, murag usa ka semana. Ang usa ka semana, murag usa ka bulan. Ang usa ka bulan, murag usa ka tuig. Inana, sana. Makita mo kaya, una yun ang sakripisyo. Dili sakripisyo na nagpakamarter ka, kundi disiplina sa kaugalingon. Amen. Amen. Okay, so, gawin ang lahat in Jesus' name. Reputation. Gawin ang lahat sa tamang paggamit ng unawa. Okay, tuloy natin. Verse 18 to 20. Versikulo 18 ngadto sa 20. Kamong mga asawa magpasakop sa inyong mga bana. Sanglit kini mao'y angay diha sa Ginoo. Kamong mga bana magpadayon sa pagkigugma sa inyong mga asawa ug ayaw pagkasuko nga hilabihan kanila. Kamong mga anak magmasinugtanon sa inyong mga ginikanan sa tanang butang, kay kini makapahimuot pag-ayo sa Ginoo. Amen. So, kung ating nakikita, ang sentro ng pagtuturo ni Apostol Pablo, para makamit ang langit, magiging effective ka na bana, asawa, at anak. Amin po ba? Amen. At kung nagawa mo itong effective ka na bana, effective ka na asawa, napakadaling maging effective ka na neighborhood, na silingan. Amin po ba? Amen. So, ang itinuro basic. Mga asawa, pasakop sa inyong bana. Pangutana. Kung bana, asawa, di kayo magpasakop na ako, di ay vice versa kanang palaisipan. Bilang ikaw ay isang asawang lalaki na hindi nagpapasakop sa iyo ang iyong asawang babae. Baka, hindi mo siya minahal. Gawin mong mahalin siya ayon sa payo ni Apostol Pablo at pag di siya nagpapasakop, tinunglo siya. Amen. Amen. Kung ang usa ka asawa, kung baliktaro na po, ang usa ka bana, gimahal sa asawa, nagpasakop yung asawa, pero di siya nagmahal sa iyang asawa. Kanyang pagmahal magod overall ni kaangayan ba? Kung na siya kwata, palitan na niya pagwapa. Kay kanang asawa, pagwapahan din na siya. Pero kung way buga, siguro pagwapa, adangan na siya. Amen. Brangka man ang tuigsoon. Minaw kay kipahan. Kung Tanang pagwapa ng asawa. Kung ang asawa palitan na siya pagwapa, basta na ikwarta na for budget anak. Pero kung ya magpalit ka na adangan na siya. Amen. So, kailangan kung ginawa ng asawa ang pagpapasakop, karapat dapat siya.
Naman ko'y tambag sa balang kasulatan, Brother Bong. Kay ingon pa nila, ang giiusa sa Dios dili pwede bulagon sa tao. Mao nga dunay interpretation, mayroong interpretation na bawal ang devotion. Bawal ang devotion. Pero para sa akin, no, para sa atin taga-Torah community, hindi talaga bawal ang devotion. Bakit? Mismong biblical teaching, pwede talaga ang devotion. Bakit? Kung hindi nagmahal ang asawa na lalaki sa babae, siya ba ay nabuhay para magsakripisyo sa ganong ugali na kinaroroonan niya habang buhay siya, habang mayroon hininga siya? Amen? Hindi. Hindi ka naman nakadesign doon para magsacrifice. Para lang sa isang pangunawa na ang pinagkaisa ng Diyos ay hindi pwedeng ihiwalay ng tao. Ang salitang Diyos, katarungan at hustisya. Kung wala ang hustisya doon, ba't ka mananatili roon? Papahirapan mo sarili mo. Halag magkabungi-bungi, brad, mo sa dili. Yun yung maling pangunawa ng tao sa debosyo. Ako dati, ayaw ko ng debosyo. Pero nung inunawa ko, nung inanalyze ko, biblically, by the Word of God, hindi mali ang paghihiwalay. Basta andun yung katarungan. Pero kung maghiwalay na gawin ng isang lalaki, gawan niya ng ground ang babae, dahil nakita siya nga, mas gahit tong paa, mas gwapa, mas sexy, sala yun na siya. Bawal na siya nga pakikulang. Amen po ba? Bawal na pakikipaghiwalay. Amen. Amen. Kaya di tayo against sa devotion. Kasi hindi idinisinyo ang isang tao na may hininga para sa lifetime na pagdurusa. Nandito ka sa mundong ito para pagyamanin ang kaligayahan, pagyamanin ang kasayahan. Dahil ginawa kang ganito na nakakabit sa iyo ang kaligayahan. Ba't ka magpapahirap? Ba't ka maging martir? Amin po ba? Kay na may kuan nga paglumun. Kaning bana ba nga lainom. Unya nga asawa, misa na mingong pila ka bituon makit-an kay magkulatahan sa bana. Ayay. Unya tungod kay Giusa sa Diyos. giusa agwan tayo dili gid makigulat, dili bulagan kay bisa pagkikulata na. Sala ka sa Diyos. O kay makasala man sa Dios kung bulagan. Bahala na dagdag bituon makit-an lagi tungod sa kulat. Bungo sa sabana. Kumo sa kuan. So kuan lang gina mo pabilin lang yun nga dili mo buwag. Sayop. So nagid din na ang kasaypanan. Sayop na. Tungod na siya sa naging alipin ng tao sa kanyang pangunawa at naging alipin siya ng maling pangunawa, maling pagmamahal niya sa utos ng Diyos na ipinakain sa kanya ng kanyang tagapagturo. Musakripisyo lang ko kay mahadlo ko makasala sa Diyos kung ikaw lang hinungdan, kaya ko nibiyahin mo. Amen? Amen. Dahil yung pag-iisang dibdib natin ay kalooban ng Diyos, hindi kita pwedeng iwanan. Tiisin ko lahat ng hirap at pagdurusa. Mali ka, kapatid. Una, ang Diyos, ang salitang Diyos, katarungan at hustisya. Kung ang iyong pangunawa na pagmamahal sa Diyos, ng utos ng Diyos, intindi yun sa hustisya. Pinagkaisa sa hustisya at katarungan. At ang reason para hiwalayan mo yan, o sino man, babae ka man o lalaki, para masunod ang nasa ng laman, babae ka man o lalaki, at gumawa ka ng ground sa iyong partner, yan ang pangangalo niya. Pero kung binugbog ka, hindi ka dinisin yung punching bag na isinilang sa mundong ito. Umalis ka! Na may balaod nga kuan kung kanang mga battered wife nga gikuan di demanda. Oo, Papriso. para mo tagam. Oo.
Hindi daw angay mo to, bro, moingon nga, ibibigay ko ang buwan at ang mga bituin. Kay may mo. Basta ka na kapasalig. Siguradong tumanang ka na. Ibigay ko sa iyo ang mga buwan at between. Imposible kasi yun eh. Pero kung susuntukin ka, makikita mo buwan at between talaga. Galaxy, pag makita mo. Buong galaxy, makikita mo. Sama. Sorry. Okay, so, yun mga kapatid, no? Nawa maging ano po sa atin ito. At dito sa bandang dulo, ang message naman ito sa mga anak. Anak, magpapasakop kayo sa inyong mga magulang. At magulang, huwag ninyong galitin ang inyong mga anak. So, vice versa. Kung ang iyong anak ay nagpapasakop na, ayaw na, huwag mo nang palabian. Tubag ni Hilton. Papaliwanag natin yung pagpapasakop para makasabot ni Hilton. Ang tunay na pagpapasakop ng anak, hindi palatandaan yung nag-obey ka sa sugo, sa utos. Nung inutusan kang magkuha ng tubig o ano man yung ibinilin sa'yo, hindi natatapos doon ang salitang obedient sa iyong magulang. Kung ginawa mo yon buong puso mo, doon nagpapasakop ka. Dahil isisiguro ko sa iyo, kung gagawin mo ang utos ng iyong magulang ng buong puso, ang makakabenepisyo hindi ang magulang mo, ikaw pa rin pagdating ng araw. Dahil during sa pagpapailalim mo sa utos ng iyong magulang o pag-submit mo sa authority ng iyong magulang, nag-imbak ka ng kayamanan spiritually sa future mo. Amen. Tandaan natin yan, mga anak. At tayo din, mga magulang, kung nakita natin, nag-submit na yung anak, at hindi ko question yung every pamamaraan ng mga parents. Dahil kanya-kanya po tayo ng pamamaraan. Sure nyo lang yung inyong intention kung ba't mo ginawa ang ganyang uri ng disiplina. Kasi doon magmamatter sa intention. So, intention. Kung sigurado ka sa yung intention, kung ba't mo ginawa ang ganyang uri ng disiplina sa anak mo, o ganyan ng pamamaraan na ginawa mo, kung sigurado ka sa intention na yan, pagpatuloy mo. Pero kung hindi malinaw ang intention mo, ginawa mo lang dahil gana-gana yung utok mo, isapot ko ron, galagot ko ron, pagdating ng araw, babayaran mo. Isipin mo pagtanda mo, ang kasama mo, anak mo. Babayaran mo. Amen mo ba? Pero pag ginawa mo yung disiplina na may dalisay na intensyon para sa ikabubuti nila, aani ka pagdating ng araw. Amen po ba? Amen. At sabi nga sa panahon nang si Kristo ay ihahayag kang kasama niya. Tulad na lang, ang Kristo kasi ito yung lalagyan ng garbo. Kasi kung ating mapapakinggan yung prayer ng Christian Brother ko, receive Jesus Christ as personal Savior. Itong garbo ba, itong pride sa English, sa tingin ko isa kasi itong hirap binggitin. Isa kasi itong parang abilidad na inilagay sa atin para pagdating ng araw magiging sabihin na natin lalagyan ng iyong karangalan. Ang ginawa ng tao sa salitang pride o itong pride na nasa bawat isa, ginamit niya para siya iparangalan. So, ang ginamit ng tao ngayon, sa napapansin ko, kasi nangyari din ito sa atin, no? Lahat naman tayo nagkaganon, dumaan. Mabuti na lang at na-analyze natin. So, ginamit ng tao, yung pride, ginamit niya para siya maparangalan. Yun yung common. Pero ang tama pala na gagawin, mga kapatid, hayaan
ang panahon, respond ka in every one, respond ka ng katarungan at hustisya, at yung pride, pagdating ng araw, pagdating ng tamang panahon, ang panahon ang maglalagay sa iyong ulo noon. Tulad na lang ng ating pambansang kamao, the pride of Philippines, from General Santos City. Yung pride talaga, nilagay sa ulo na niya. Dahil kung ma-pride pa siya, mapagmataas pa siya, yung disiplina na dinaanan niya, yung hirap na dadaanan niya sa training, hindi niya matiisan yun. Dahil pride niya, kusgan ko, pwede rin di ko mag-training. Anak mo na, di ba? Maayo kayo ko, pwede rin di ko mag-practice. Amen? Amen. So, kapag ganon, ang ginawa mo, ang pride mo, ang ginawa mong tungtungan para makikilala ka. Pero pag nagpasakop ka sa process, ang panahon ang maglalagay ng pride sa ulo mo. Yun yung pagkakaiba. So, ang Kristo ang magsasagawa nito na ang pride ay hindi mo magiging gamitin para makikilala ka. Kundi ang Kristo ang maglalagay nito sa iyong ulo. Dahil sa tamang paggamit mo ng iyong unawa, ang pride ay ilalagay sa ulo mo pagdating ng araw. Amen po ba? Amen. So, yan po ang ating nakikita aral, mga kapatid. At ito yung pinaka nakita nating mahalagang laman ng sulat ni Apostol Pablo, specific sa chapter 4, para may parating niya sa mga mananampalataya sa Colosas. Tuloy natin. 21 to 25. Kamong mga amahan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, aron sila dili masubo. Kamong mga ulipon, magmasinuktanon kamo sa inyong mga agalon, nga unodlon sa tanang butang, dili pinaagig mga butang, sa pakita lang nga pag-alagad, iyong mga tigpahimuot sa mga tao, kundili uban ang katimos sa kasing-kasing nga may kahadlok kang Yahawa. Amen. Amen. Ang bungad ng chapter na ito, sabi niya, namatay na kayo sa kasalanan. Namatay na kayo. Ingon diyan sa kasi bandang dulo na tayo bilang conclusion ng chapter 4. Chapter 3. So sorry, chapter 3 pala. Sabi niya, namatay na kayo. Pag sinabi natin namatay, pag ating tinitingnan, ang punto ni Apostol Pablo, namatay na kayo sa kasalanan. So ang point, pag sinabi bang namatay ang mga mananampalatayang Messianic, ang mga mananampalataya, pag sinabing namatay na sa kasalanan, wala na bang pagkakataon ang kasalanan sa sarili? Ano ba ang nangyayari sa sinabi ni Apostol Pablo na namatay na kayo sa kasalanan? Kasi maraming beses itong nabanggit sa kanyang mga sulat sa mga mananampalataya. Kanang tinuod ba jud ni? Kaya ang interpretation magudani ako na dungo, daghan kay magwawali sa akong panahon, brother ko. Daghan kay kong na-encounter ng mga Bible school graduate na ang interpretation yun na wad anak ko nung kagana sa pagbuhat og sala. Di na kaganahan mo buhat og salaon. Samtang na born again na ka. Tinuod ba jud nga wa nay ang tao nga magtotoo, talaga bang totoo na kung ikaw ay mananampalataya, ay nawala na yung gana sa paggawa ng kasalanan? Talaga bang wala ng gana? Wala na yun? Sure? Ano ba? Ang akong pangunawa tungkol sa namatay na kayo sa kasalanan, ang definition nito, yung pagtitiis sa isa't isa. Kaya pag sinabi mong patay ka na sa kasalanan na walang ka ng gana, hindi ko mutuo
Kay ang gana kanunay sa pagbuhat og sala dili mawala. Kana di ay lami kayong balikason. Lami kayong tungluhon. Nya, lami kayong sukmamon. Nya, kung makakita kang unsa-unsa diha dagan. Basta tanang gidili. Gana na sa unod. Amen? Amen. Amen. Gana gina sa unod. Naaso na. Palaging andyan yung gana. Di ko motoo, hindi ako naniniwala na kapag nananampalataya ka, nawalan ka ng gana. Meron. Naging na-manage mo na. Ma-manage mo. Kumbaga, namatay ka na kasama ni Kristo. Nung namatay ka sa kasalanan, namatay ka kasama ni Kristo, ibig sabihin nun, naghirap ka. During, nung nag-arise ang gana, yung kagustuhan ng laman, nag-arise sa sarili mo, may kahirapan nun. Kasi during the time, makikipagbuno ka eh. Kaya andun yung pagtitiis. Pero sinabi ng Apostol Pablo, masaya kaming nagtitiis. Bakit? Ganun po yung sitwasyon. Nagtitiis ka sa dikta ng laman. Inner na nagaganap po ito. Tiniis mo yung hirap. Di basta-basta, tintalon kasi si Jose. Ay, kung ilag dito laki Jose. Guwapa sa putong asawang puti, para sakto to. Sakto to, guano, ni Lorenzo pa, sakto to, kabibi. Amen. Amen. Sakto to. Hugot kay itong panin, asawang putipar. Kunya, nanawag. Pili na. Wapas, busing ni mo. Pati na ba? Kunya, di dito laki Jose. Anong ginawa ni Jose? Nagtiis. Anong tiniis niya? Yung kaganapan sa loob. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa kanyang aral, ang labanan sa huling mga araw ay hindi labanan sa pisikal na mga sandata, kundi sa espiritual na mga pagdigma, mga gera na nagaganap sa universe. Universe, unawa po yun sa ating whole consciousness. Amen. Gayon po ang pagtitiis. Kaya magtiis tayo gaya ng pagtitiis ni Kristo. Kasi kung nakita mo yung pagtitiis dahil nagtiis ang spirit of righteousness na nagpatnubay sa iyo. Kung hindi ka magtitiis, hindi ka naging kasama niya na namatay. Amen. Amen. So, para malampasan, para ma-survive natin ang mga ganitong bagay, ay tuwa na nga sapag gani dawat ka sa ngalan ni Jesus, wala na ikagahom sa imo ang sala. Ayaw tuwa na, manipulated na nga interpretation. Diha kanunay ang sala, nag-atang sa imong pultahan. Sa imong pamaagi, kanunay na ang sala. Kay ang sala mo ang kangit-ngit, kanunay ana ang kahaya. Kung hain ang kangit-ngit, atuwa usab ang kahaya. Kung asa ang kahaya, atuwa usab ang kangit-ngit. Amen po ba? Amen. Amen. Huwag tayong padala sa manipula na kung ikaw ay mananampalataya na at nandun at you have Christ awareness, Christ consciousness na mayroon ka na wala nang kapangyarihan sa iyong kasalanan. No, meron kapangyarihan ng kasalanan, pero kaya mong i-overcome kung magtitiis ka kasama ni Kristo. Amen. Labanan po ito sa espiritu sa kalawakan, which is yan po ang nangyayari sa ating whole consciousness. Decision making ito. At dito po nasusubok ang tao sa tamang paggamit ng unawa. Dahil dito nag-uugat ang lahat ng nagaganap sa buhay mo. Bukas, nakabase yan sa decision making mo. Amen po ba? Ang decision making mo, kailangan aware ka. So, meron po ba bro? Wala na. 23. Wala na. 21. 25, okay.
25 yata, hanggang 23 to 25. 23. 23 ngadto sa 25. Bisan unsay inyong ginabuhat, buhata kining nga tibuok kalag, ingon nga alang kang Yahawa, o dili alang sa mga tao. Kay kamo nahibalo nga inyong dawaton gikan kang Yahawa ang nahiangay gantis sa panulundon. Magpaulipon kamo sa agalon, si Kristo, tino nga ang usa nga nagahimog kasaypanan, pagabalusan ratungod sa sayop nga iyang gibuhat, ug wala unyay pagpihig-pihig. Amen. Amen. So, klaro kayo ang conclusion is loka na. Unsay imong gitanong, unsay imong gibuhat, mo imong anihon. Ang imong gibuhat bunga sa imong decision making. Ang decision making nagikan sa pangunawa, nagmumula sa pangunawa. Kailangan natin gamitin ng tama ang ating pangunawa. Dahil ang pangunawa ang pinakamatulis, pinaka-high-tech. Dahil tayo po ay living technology. Amen po ba? Amen. Buhay na mga tayo po buhay na teknolohiya. Nawa po ay naintindihan ito at maging makatulong ito upang ma-analyze ninyo ang inyong kinaroroon ng pananampalataya kung ano ang Diyos at kung ano kayo, at maging maliwanag sa inyo kung ano ang pagkatao at ano ang Diyos, kung saan nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Magandang hapon, happy Sabbath sa ating lahat. Shalom Aleichem. Shalom. Shalom.